Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Wala mo ng live consultation ngayon dahil po ang pag-usapan po natin ay tungkol sa isa sa mga pinaka madalas tinatanong ng pasyente. Okay? As a matter of fact, natatakot sila dahil po bumubula yung ihi nila. Marami pong bubbles daw tuwing umiihi sila. At takot sila na baka meron po daw silang UTI. Ayun. Unang-una, kadalasan, pag meron kayong UTI, whether bumubula yung ihi ninyo o hindi, kadalasan may mararamdaman kayo. Okay, kaya huwag kayong matakot kaagad tuwing makikita po ninyo na bumubula po yung ihi ninyo or marami pong bubbles sa urinal or arenola or sa inodoro. No? Okay, so ang mga simptomas ng UTI ay kadalasan, lalo sa mga babae, okay, ay masakit pag umihi, lalo yung katapusan. At meron po dugo sa pinakahuling ihi, pinakahuling patak ng ihi, kasama po dyan yung dugo. At napakasakit po yan. Ang tawag po natin ay terminal dysuria and terminal hematuria. Okay? At kadalasan, dahil po namamaga po yung pantog or urinary bladder, okay, ito po ay spasm. No? At kadalasan, masakit ang puson at kadalasan po ay naiihi po ang pasyente. Pagkatapos ng umihi at kadalasan hindi marami, konti lamang, feeling nila parang gusto na silang umihi ulit. Yun po ang tawag natin na urinary frequency or nibusaw sa Bisaya. No? At pag ang UTI po ay nasa baba, kumbaga confined to the urinary bladder and the urethra, yung pinakahuling daanan or passage ng ihi natin, ay kadalasan wala pong lagnat. Kung meron po ay mababa lang po yung lagnat ng pasyente, no? Low grade fever, ika nga. Usually 38 degrees centigrade or below, no? Okay? Pero pag ang UTI po ay umakyat na po sa kidneys, meaning upper urinary tract infection, meaning infection of the kidneys, ang tawag po dyan ay acute pyelonephritis, ay talagang magkakaroon na po yung mataas na lagnat, high-grade fever, okay, preceded by chills or nanginig, sa Bisaya, takig. At kasama dyan yung masakit ang likod, yung flank pain. Of course, hindi naman kailangan magkabilaan kasi kadalasan ang infection po ay nag-umpisa sa isang side lamang, whether left or the right. Okay? So, kung meron man infection, at ito pong dahilan kung bakit bumubula yung ihi, dapat alamin po natin bakit bubula yung ihi pag meron infection. Kasi po, isa sa mga basura na tinatapon sa ihi, dahil po ang kidneys natin ay naglilinis po ng dugo natin, ay yung basura syempre ay nasa dugo. Pag meron tayong ginawa na basura sa katawan na hindi natin maiwasan kasi para tayong factory rin, merong waste products at the end of the day. So itong mga waste products, isa dyan ay creatinine, di ba? Masyadong familiar, no? Sa mga pasyente na may kidney problem kasi yun po ang minomonitor kadalasan.
Okay? At syempre, meron ring urea. Okay? Yung urea, okay, ito po yung binibreak down into ammonia and carbon dioxide. Pag meron pong bacteria or mikrobyo sa ihi po ninyo sa loob ng pantog tuwing meron kayong UTI. Pag na-breakdown na po yung urea into ammonia at saka carbon dioxide, yung carbon dioxide na yan, yun ang nagpo-produce ng gas. Okay? Yun po ang gas itself rather. Yun po ang sanhi kung bakit bumubula yung ihi natin. Siyempre, mag-evaporate yung carbon dioxide gas in the form of bubbles. Ayun. So, ito pong dahilan kung bakit bumubula yung ihi ninyo tuwing meron po kayong UTI. So, hindi naman po lahat ng instances ay kaagad meron kayong UTI tuwing nakikita ninyong bumubula yung arenola ninyo at or yung urinal or yung inodoro pala ninyo, no? Kasi po, pag sa urinal tayo umiihi o arenola or sa inodoro na hindi talaga yung tipong yung fina-flush natin at saka yung water sa tangke ay talagang ibababa talaga sa septic tank yung ihi. Pag yun ang ating ginamit, no? Okay, sa pag-ihi, malamang meron talagang lumang ihi ang matira talaga sa arenola kung hindi pa niyo binuhos. Or kaya yung inodoro na, binubuhusan lang natin ng tubig. Minsan nga, isang beses lang, pero meron pang natirang ihi ata yan, no? Okay, minsan nga, may mga, sorry to say, kung nagbe-breakfast po kayo, may dumi pa po dyan, syempre, ay may mikrobyo talaga, no? Ang arenola po natin, hindi naman 100% aseptic. Talagang meron rin mikrobyo ang arenola natin. Hindi naman maiwasan yan. Pero itong mga mikrobyo, hindi yan galing sa pantog natin, no? Kundi dahil nandyan talaga sa arenola or nandyan talaga sa inodoro. Lalo pag meron dumudumi dun at hindi fina-flush ng maayos. Okay? So, yung lumang ihi, okay? Yung lumang ihi na yon ay meron urea. At dahil po may mikrobyo sa arenola or may mikrobyo sa inodoro, syempre, itong mga mikrobyo, i-breakdown niya yung urea ng pasyente. At syempre, magkakaroon ng ammonia and carbon dioxide. Syempre, naghihintay yun no? Okay? Na magbabubbles. Kaya, tuwing umihi kayo, okay, sa arenola na meron talagang lumang ihi at meron na talagang mikrobyo, or sa inodoro na meron talagang lumang ihi at meron rin mikrobyo, syempre, tuwing umihi kayo, makikita ninyo na magbabubbles yung ihi ninyo. So, akala ninyo, galing sa pantog yung bubbles. Yun pala, yun po ang lumang ihi sa arenola or kaya yung lumang ihi at plus dumi sa inodoro. So, kailangan alamin po natin kung anong kondisyon ng receptacle po ng ihi natin. Pero kung talagang malinis yung inodoro po niyo, talagang nagpa-flush kayo palagi, every now and then, tuwing umihi kayo, fina-flush ninyo. Or kaya after pagdumi, fina-flush ninyo, at talagang ma-empty yung water tank, talagang malinis yung remaining water sa receptacle or sa inodoro. At pag umihi kayo, at bumubula pa rin, ay pwede natin mag-suspect na baka po meron kayong UTI. Kasi yung bula na yun, hindi po galing sa inodoro, kundi galing talaga sa pantog na may infection po kayo at doon mismo sa loob ng pantog, okay, ginamit yung mikrobyo, yung urea, binreak down into ammonia and carbon dioxide, kaya tuwing umihi kayo, magbabubbles talaga yung ihi po ninyo. Ayun, na? So, pero definitely, kadalasan, no?
I think never pa rin ako nag-inkwento ng pasyente na may UTI at bumubula yung ihi niya tuwing umiihi siya sa isang malinis na inodoro or kaya malinis na urinal na walang natirang lumang ihi doon. Never pa ako nag-inkwento na may isang pasyente na walang reklamo sa pag-iihi katulad yung binanggit ko a while earlier, no? Okay, so huwag kayong magtaranta kaagad kung bakit bumubula po yung ihi ninyo. Okay? So, of course, bakit amoy panghi or amoy anso sa Bisaya yung ihi natin? Dahil po sa ammonia. Ayun. Okay? At pwede rin dahil sa creatinine. Kaya po pag meron na pasyente na meron chronic kidney disease at hindi po nila maitapon yung creatinine sa ihi nila, kaya po tumataas po yung creatinine level sa dugo nila rather. Talagang maamoy talaga natin yung amoy na panghi or amoy na anso sa Bisaya tuwing humihinga po sila. Minsan nga ang pag-describe po natin I'm not adding more insult to injury sa mga chronic kidney disease patients. Minsan nga ang description natin parang amoy kubeta sila, no? Okay, sorry to say, Okay. So yun lang po. So of course, before I end this video recording, magpapasalamat na naman tayo sa mga blessings natin. Okay? Katulad sa yung binigay sa akin since December pa, hindi pa ako nagpasalamat dito sa video recording natin, lalo si Mr. and Mrs. Merwin Rufo, palagi po nagbibigay po sa atin, Mr. Hanson Ko ng Helen's Pawn Shop, Mr. Francis Lim, Mr. Pilardo Chang, Mr. Jess Uy, so Mr. Jude Halandoni, no? Okay, na nagbigay rin po ng polo sa atin, at saka si Madam Vivian Briones nagbigay po rin po ng polo sa akin, at syempre si Madam Michelle Jupia nagbigay po ng 2 polo sa akin, bago lang. Eto at saka syempre mga blessings na binigay niya sa akin, no? Kasama dito ang cookies at saka mga chocolates, no? At saka mga noodles galing sa Japan. And of course, meron din dried cherry tomatoes. Maraming salamat po sa inyong lahat.